nilang founder na si Sir Ryan Tanaman. Good morning po. Sir Ryan, si Xander po ito at si Angel. Good morning, Sir Ryan. Good morning po, Ms. Sander. Good morning, Angel. Opo, at maraming salamat po sa muling pagpapaunlak po sa ating programa. Unang sa lahat, nung narinig po ninyo itong Big Brother system, ano yung inyo pong naisip agad sa Pilipinas Beat Bullying? Actually, we appreciated po yung mga idea na ibinibigay po ng ating DepEd. However, the problem here is the implementation of the Big Brother system, because hindi lahat na the Big Brother system kasi is yung mga seniority po nila, yun po yung mga magbabantay po sa mga kabataan natin o sa mas mga minor po natin. However po, hindi naman po lahat ng ng mga estudyante natin or learners natin ay talagang susundin yung ganitong klaseng sistema. And most of the time po kasi yung mga seniority pa po yung mga nambubuli. So yung grade 9 and grade 10, doon po mas marami po yung bully na nangyayari. So baka sakali, baka tignan natin kung ano po yung mas magandang implementation dito. Gawa natin ng guidelines na ang mga posibilidad na pwede nilang magiging Big Brother ay yung mga matitino na estudyante. Hindi po lahat. Kasi pag nilahat po natin ito, baka mahawa pa po yung mga hindi bully at maturuan pa ng mas mga matatanda na mas maging bully sila. Oo, kumbaga pipiliin, may selection process, Sir Ryan, kung sino lang yung pwedeng maging Big Brother. Pero parang bibigyan mo pa ng karagdagang obligasyon yung mga estudyante, yung mga senior, di ba? Yes, exactly. But isa sa pinakamaganda kasing sistema sa mga base sa mga ikot po namin sa mga eskwelahan, meron po silang mga tinatawag na yung mga Boy Scout of the Philippines po natin, and yung SSG, Students SGC na Student Government Council, na may mga piling mga estudyante na talagang tumutulong at nagiging leader nila sa eskwelahan. So baka pwede siguro na doon tayo mamili sa mga estudyante na to na talagang merong kakayahan na mamuno at protektahan po yung ating mga kabataan po. Opo. Nakausap niyo na ho ba anybody from DepEd? At ano raw paano gagawin yung Big Brother na yan? Parang may someone ba na mag-iikot sa mga room, ganun ba? Ilan sila? Oo, ano bang Paano gagawin selection niyan? process, Pag-recess diba? ba parang makikikain din si Big Brother kay Little Brother? Ganun ba yun? Not exactly po. Actually, when you say the Big Brother po, base po to sa mga kausap naming mga principal and also from representative of DepEd. So, yung mga higher grade levels po na learners will serve as elder brothers po nila in school, na sila po yung tututok dun sa mga mas bata po sa kanila, na gagabayan po sila para maprotektahan sa pagbubuli ng mga mas nakakatanda sa kanila. Kaya lang, ang nagiging problema po kasi natin dito, ang hindi natin makitang dahilan ay kahit na magkaroon tayo ng ganitong klaseng system na makakatulong for the monitoring, pero hindi po dito po kasi nagsisimula talaga yung bully. Hindi po talaga nagsisimula sa eskwelahan ng bullying. Mas tignan po natin yung kung saan talaga nagsisimula yung bullying na na kalaban ng mga estudyante po natin. Kailangan pigilan po natin to, hindi lamang po sa loob ng eskwelahan. Dapat nagsisimula ang pagpipigil po natin sa mga bullying doon po sa mga responsibilidad ng magulang at responsibilidad po ng komunidad natin na tulungan po yung mga kabataan na talagang maprotektahan po pagdating sa bullying. Opo. Sir Ryan, kung meron po kayong rekomendasyon sa DepEd para sa fine-tuning, na itong Big Brother system na ito, ano po iyon na mas sa nakikita po ninyo na mas magiging epektibo? May mga pwede tayong gawin sa hindi lamang po itong Big Brother system ang pwede nating gawin. Gawa natin ng programa kung saan nagsisimula po yung bullying. Let's say for example po aside from the Big Brother system po, kailangan paigtingin po kasi natin talaga yung mga awareness pagdating sa bullying.
at gawin po natin itong let's say school-wide protection network. When you say school-wide protection network po kasi, ah, ang magtutulungan po dito ang mga estudyante, ang mga teacher, and then guidance personnel, yung school administrators, and also parents, and also the security personnel itself, tsaka yung komunidad na nakapaligid po sa kanila, and of course po yung barangay po natin. Kasi nga po, kahit na damihan po natin ng security ng eskwelahan, ang kaya lang naman pong gawin ng security guard is pigilan ng suntukan, and then mag-check ng mga bags. And kahit lagyan po natin ng napakaraming CCTV po ang isang eskwelahan, ang kaya lang po naman gawin nito ay i-record ang insidente. Right. And maaaring makatulong po ang Big Brother system sa pagbabantay. Kaya lang, ang pagbubuli po kasi talagang kailangan natin tulungan ang mga kabataan na doon pa lang sa bahay nila, maturuan na sila ng magandang asal ng kanilang mga magulang, pati sa komunidad po nila. At kaugnay pa nga po ng mga karanasan na nangyari, karahasan dito po sa ating mga nakalipas na panahon sa mga paaralan. Ano po ang masasabi nyo doon sa ginagawa po ng ating DepEd na active shooter drills? Epektibo po ito sa tingin nyo, Sir Ryan? It will be effective po. Kaya lang po kasi, kung papansinin natin, nangyari na yung sitwasyon eh. Kumbaga, we need to be kailangan po i-prevent natin na mangyari po yung ganong sitwasyon. So, yun pa lang kung magkakaroon po ng active shooting drills po, no? So, ibig sabihin, pag sinabing active shooting drills, may nangyari na pong insidente. So, why not? Kailangan pa itingin po natin ang sitwasyon na bago pa mangyari yung ganitong insidente, gawa na natin ng mas magandang awareness and sistema yung para hindi po siya mangyari. Kailangan po natin siyang i-prevent na mangyari. So marami pong pwedeng gawin dyan. Actually, one of the biggest problem of the schools po talaga, no? Sinasabi rin po ni DepEd na magdadagdag po sila ng additional security sa mga eskwelahan, and also aside from this Big Brother system. Ang problem po kasi natin, no, for the security, hindi nila kayang i-prevent, hindi nila kayang i-monitor lahat kasi nga po, one of the schools in Pasig, example, they have 1,700 students per shift. So, ang guard lang po nila is 5. And then another shift, second shift, 1,700 na naman. So another guard is 5. Kung papansinin po natin, hindi po talaga kaya ng security guard natin yung ganung klaseng sitwasyon. So kaya nga ang pinopropose po natin is kailangan magkaroon po tayo dito ng tinatawag natin na ng school-wide protection network na kailangan yung mga nakapaligid na mga komunidad sa atin is magkaroon ng malasakit. Hindi lamang po ito pagbabantay, kailangan meron po talagang malasakit na pag nakakita ng nambubuli ay isumbong po talaga na agad nila. Ang nangyayari po kasi ngayon, kung papansinin niyo po, may binubuli na, may nagsusuntukan na. Ang ginagawa po ng iba, natatawanan lang. Ang ginagawa po ng iba, binibidyohan lang po nila, pinopost sa Facebook. Hindi po dapat ganun eh. Dapat ang gawin po nila, pag may nakikitang nagkakaroon ng bulihan na po, sila mismo magkaroon ng malasakit, napigilan po nila yon. Hindi lang po nila iasa sa eskwelahan lang po nila. Opo. Sir Ryan, baka meron ho kayong huling pananalita kung nakikinig po sa atin ng DepEd, yung mga recommendation po ninyo, kung willing ho ba silang tanggapin yan at kayo po ba'y susulat formally? Yes po, kami po ay susulat formally naman po sa kanila. Gusto lamang namin iparating sa DepEd na okay yung idea na Big Brother system. Kaya lang kailangan natin linawin po yung implementation po nito. Kasi nga po hindi po ganun kadali na gawa natin ng yung mga higher grade levels will serve as elder brothers in school ng mga estudyante nating mga mas bata. Kasi dapat i-qualify po natin yan kasi hindi po lahat is good learners. So na magsiserve as big brothers
big brothers po ng mga kabataan natin kasi mostly grade 9 and grade 10 po, doon nagkakaroon ng mas malaking bullying sa eskwelahan. And also gusto po namin iparating na yung additional guards po sana should be provided by the DepEd and LGU. Kasi right now, the additional guards po na nangyayari is provided po siya ng school, and then budget po ng school ang ginagamit. Nagamit. Kaya nagkakaroon ng limitation. And kailangan also we want to call the attention of DepEd na lagyan po nila ng licensed guidance counselor po ang bawat schools na public schools na meron po tayo. Kasi sa ngayon po wala. Ang nagsiserve po na counselor po nila or tinatawag natin na guidance advocate is yung teacher Teacher itself din. po. Okay. So, and also, we need to have doctors and nurses sa loob ng eskwelahan po, which is yun ang palagi namin naririnig po na kulang kasi wala po talagang na-assign na doctor and nurses na galing po sa DepEd na ibinibigay sa ating mga public schools. Opo. So yun po ang aming mga gustong iparating po sana sa DepEd na kami po ay susulat at makikipag-ugnayan sa kanila kung ano po yung aming mga rekomendasyon at kaya naming ibigay na idea pagdating po dito sa pag-prevent ng anti-bullying po natin sa ating mga Sir, eskwelahan. pahabol lang. Siguro, mas okay ba kung metal detector na lang yung install? Bagkus git. mag-hire ng mas maraming security guards? Parang mas tipid po yun. At least doon, metal detector, madedetect niya lahat. Di ba? Yung barrel, yung balisong, nadadaan po doon. Yes po. Actually, the metal detector, yung hawak-hawak lang na portable metal detector po. Oo nga ng guard. Sometimes po kasi hindi siya accurate. So, ang ginagawa po namin, like what one recommendation na ginawa namin sa isang eskwelahan dito sa Pasig, specifically sa Santa Lucia High School in Pasig City, is that nakipag-ugnayan po kami sa SPTA, sa Student Parents Teacher Association, na nagkakaroon kami ng random bug testing na yung mga hindi po na-detect ng mga Detector. guards na minsan lumulusot yung mga estudyante, pagdating po sa room nila, may time na umiikot po kami, nagra-random po kami para makita po kung talagang meron silang daladalang balisong or wala. Kasi nga po, minsan ang nangyayari po kasi, may mga kabataan na itinatago po yung balisong hindi naman po sa bag, itinatago po nila sa ilalim ng sapatos po nila. So pagdating po dun sa ilalim ng sapatos po nila, Hindi naman na-detect. po natin na-detect. So kaya yun ang nagiging problem. Kaya kami po, ang ginawa namin, nakipag-ugnayan po kami sa SPTA, and then nagkakaroon po kami ng mga random checking ng mga bugs and checking sa mga estudyante. At ang gumagawa po nun yung mismong PTA. Boy Scout of the Philippines na nandun sa loob ng eskwelahan at SSG po ng loob ng eskwelahan po. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ryan Salamat, Sir Tanaman, Ryan. at sa Pilipinas Beat Bullying. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Good morning. Attorney, thank you. Maraming salamat po. Bukas ang usapan. Klaro